Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon is August 19, 2026. Araw po ng Miyerkules. And I'm Part Garcia 2. At ito po ang The Broadcast News Break. Ayon sa DOST Pag-asa, si Bagyong Neneng ay nasa loob na ng PAR o Philippine Area of Responsibility at may taglay na lakas na hangin ng 55 km per hour at bugso na hanggang 70 km per hour. Ito ay kumikilos ng pakanluran pa northwest, ngunit walang direktang epekto o landfall sa kalupaan ng Pilipinas. Bagamat pinanlalakas ito ang habagat. Suspendido ang klase sa ilang lugar sa bansa ngayong Miyerkules, August 19, dahil sa southeast monsoon o habagat. Wala pong pasok sa NCR o sa National Capital Region at sa ilang panig po ng bansa. Umaaray na ang mga residente ng Hermosa, Bataan dahil sa perwisyong dulot ng baha sa kanilang lugar. Ang ilang residente napilitan ng dumiskate gamit ang kanilang mga bangka para may pagkakitaan. Narito ang report ni Mon Gualvez. Wala nang edit-edit, ito ang kwento. Malakas na buhos na naman ng ulan ang nararanasan dito sa malaking bahagi ng Hermosa sa Bataan kung saan kami naroon. At talaga makikita ninyo mga kapatid, itong isang buong kalsada sa may daungan, napuno na naman kaagad ng tubig, no? Dito sa lugar. Dahil yan sa magdamagan na buhos ng ulan na naranasan dito sa probinsya. Actually, ano na ho ito, no? Technically, humupa na or nag-subside na. Pero ngayon, makikita nyo doon, talagang ang iba, no choice kundi lumusong na sa baha, no? Sa mababa na yan, hanggang hita na nila. Pero doon sa may looban daw, halos hanggang dibdib pa rin. At may ibang portions nga raw ng barangay na talagang lampas tao. Ang mga residente, kahit umuulan, no choice kundi sumakay din ng bangka kung kinakailangan dahil ito na lamang ang tanging paraan para sila'y makapunta sa kanilang mga bahay. Ayaw naman kasi nila magsilikas, lalo't karamihan sa mga bahay din dito, may mga second floor pa naman. Karamihan sa mga nakausap natin, no, na tricycle, mga bangkero, karamihan dyan, mga dating tricycle driver daw, pero pinili na munang magbangka para kahit paano, may kikitain pa rin sa pang-araw-araw. Si tatay, kumusta ho kung ano nyo? Kumusta ho kayo ngayon, tatay? Ay, mahiyain. Oo. Ito, sinakuyat ate, basang-basa na. Diyos ko. Ang lakas ho ng buhos ng ulan ngayon dito. At maaaring ito ay makadagdag nga sa biglang pagtaas na naman ng tubig. Naligo na ho kayo sa ulan. Kumusta ho kayo? Ha? Lubog pa rin? Hanggang saan ho yung tubig doon? Sakit na po, Hanggang dibdib pa. Oo. Sige ho. Ito si nanay, nandito na lamang sa gilid ng kanilang bahay. Pinasok na ho ba kayo ng tubig dyan? Hindi pa naman, no? May harang na rin ho sila dito na ginawa. Oo. So yan mga kapatid, no? Talagang, ay Diyos ko, ang bilis tumaas ng tubig dito sa area. Kahapon, halos sumupa na ito, no? Dahil hindi umulan talaga maghapon yesterday. Kaya itong tinatayuan namin, halos bukong-bukong na nga lang o baka nga hindi na talaga kakayanin ng bangka makalapit dito. Pero ngayon, ang bilis hong tumataas na naman ng tubig dito sa area at kumukulog-kulog pa sa mga oras na ito at tuloy-tuloy din ang malakas pa na buhos ng ulan dito sa lugar. Ang problema, yung tubig na nanggagaling kaya nagresulta ng baha ay hindi lamang sa ulan dito sa area kundi pati na rin kapag inuulan daw yung kabundukan, no? Kaya dito rin bumabagsak sa tuwing umaapaw na yung ilog na malapit dito. Diyos ko, may kidlat-kidlat pa sa kumukulog. Pero pinakakawawa dito mga kapatid, yung mga residente pa rin, no? Kasi yung iba humihingi na ho ng ayuda para lang may mapangkain at may mainom na malinis sa inuming tubig sa mga susunod pa na araw. O paano? Ako po si Mon Gualvez ng News 5 at yan ang istorya ngayong araw. Inilikas ang mahigit 300 pamilya sa San Simon, Pampanga dahil sa matinding baha dulot ng habagat. Narito ang report ni Hayes Abuel. Nangangamba ngayon ang mga bakwits sa mga naiwan nilang bahay at gamit mula ng maranasan
Ding pagbaha sa San Simon, Pampanga. Maya't maya pa rin daw kasi ang malalakas na ulan. Kanya-kanya ng pwesto ang higit 50 pamilyang bakwit dito sa evacuation center sa Santa Monica Elementary School. Kabilang sila sa higit 300 pamilya sa bayan ng San Simon, Pampanga na kinailangang iwan ang mga bahay dahil sa bahang umabot hanggang dibdib. Ang pamilya ni Nanay Nida de la Cruz sama-samang lumikas kasama ang kanyang mga anak at mga apo nang mapansin na pataas na ng pataas ang tubig. Dahil taon-taon na itong nangyayari, kabisado na raw nila ang mga gamit na bibitbitin sa evacuation center. Sapat naman daw ang supply ng pagkain at tubig pero aminado silang hindi sila komportable sa evacuation center. Ang pamilya naman nila Rosario de Guzman na may anak na PWD nahirapang lumikas. Sinuong nila ang baha nang umabot sa dibdib ang tubig. Wala rin silang naisalbang gamit. Hindi niya maiwasang maging emosyonal dahil 2 linggo na silang nasa evacuation center at hindi makapaghanap buhay. Narito ang pahayag ng mga evacuee. Siyempre po na kumakaban na po yung namin, yung yung naninervyos na po ako. Kaya po inano ko yung mga pamilya ko. Niyaya ko na pong lumikas na po dito. Nakiusap po kami kay Kapitan. Ang naligtas lang po talaga namin mga damit. Damit na lang po talagang nakuha namin. Wala na po kaming gamit na iba nakuha. Nadamay na po lahat ng tubig. Samantala sa Apalit, tila in-enjoy na lang ng mga residente ang matinding baha. Nagmistulang resort ang bahagi ng bypass road sa Barangay Baluklok. Masayang nagsipagligo ang ilang dumayo sa lugar at nagpiknik pa. Hapon maraw ng saglit dito sa San Simon kaya umasa ang mga evacuee na makakabalik na sila sa kanilang mga bahay. Pero tila matatagalan pa yan dahil kagabi at nitong madaling araw at ngayon lang umuulan na naman ng malakas at posibleng tumaas pa lalo ang baha. Yan muna ang latest mula rito. Balik sa'yo. Sa iba pa po mga detalye ng balita at sa lagay ng panahon, manatili lamang pong tumutok sa Frontline Pilipinas. 1PH, 1 News, 105.9, 2 FM, Action TV International, Kapatid Channel, at sa The Broadcast News Break.